Hindi ko talaga sasayangin yung lalaking pinapangarap ng mga bakla. Agree kayo ba sa statement ni girl o kaya skeptical din kayo? Kasi ako, parang may naisip akong dalawang possible reasons kung bakit pinost niya yan. Yung side A kasi is pwedeng nagpa-prank si ate girl and tinetest niya yung waters tsaka yung reaction ng mga LGBT tungkol sa kanyang post. And letter B, baka naman talagang intentional basing from her personality na parang meron siyang ill gut feeling sa mga LGBT. Na-curious talaga ako at tinignan ko kung sino yung lalaking tinutukoy ni ate girl na wag niyang sasayangin dahil siya daw ang mga pinapangarap na mga Becky. Kaya nung tinignan ko, siya pala. And syempre, kung trip niya yan, wala tayong magagawa. It's because yun yung gusto niya eh. Yun yung karapatan niya para gustuhin kung sino yung lalaking makakapagpatibok ng kanyang puso. And syempre, wala naman tayong karapatan para husgahan siya kasi nga, yun yung siguro BF niya or asawa niya. I-discuss naman natin yung letter A kung baka prank ito ni ate girl para malaman niya kung ano yung magiging reaction ng mga LGBT. So, ito ang pwede kong masasabi. Congratulations ate girl kasi nag-viral yung post mo. And ang daming engagements, ang daming nag-share, ang daming nag-react. So, therefore, talagang ang dami na triggered na LGBT community. Kasi nga, di ba, yung phrase alone is very catchy, tapos emotionally triggering, and syempre, makaka-relate ka rin talaga sa real life mo. Especially kapag member ka ng LGBT community na nagkaroon na ng experience, na magkaroon ng jowa. So, definitely, magre-react talaga yung mga may jowang LGBT. And for the other side of the story, yung side B, if ever man na intentional and nasa personality talaga ni ate girl na gusto niya talagang patamaan ang mga LGBT, my reaction will be nakakalungkot. Kasi if ever man na intentional talaga, hindi rin talaga kasi natin may iiwasan na may mga tao na we cannot please. Kahit nagaano yung gusto natin gawin para i-please yung ibang tao, hindi mo pa rin pwedeng ma-please ang lahat. So, nakakalungkot lang kasi may mga tao na medyo mababa pa rin ang tingin sa mga LGBTQIA+, especially about yung mga jowa-jowa issues na wala daw magseseryoso sa amin, wala daw magbibigay ng respeto sa amin, yung mga ganon. So, nakakalungkot lang. And this is still a challenge. Pero, today's generation kasi, mas open-minded na. And marami na nagkakajowa na LGBT na true love, kumbaga. And eto yung hindi pa rin maintindihan ng mga ibang tao na medyo sarado pa rin yung pang-unawa nila towards LGBT. Nagkaroon tuloy ako ng flashback memories nung binasa ko to na hindi ko sasayangin yung lalaking pinapangarap ng mga bakla. Kasi one time, pumunta ako sa bahay ng mga pinsan ko kasi may party. And then, nung nagkakaharap na kami, bigla niyang tinanong ako about sa artista na kapitbahay daw ng asawa niya. So, dinescribe niya and then yung mga shows na nag-appear yung artista, PBB, mga ganyan. So, or Star Circle Quest, mga ganon. So, baka si Jason Abals yung tinutukoy mo. And then, ang reply niya sa akin is, di ba crush mo yon? So, nagulat ako. So, di ba tinatanong mo? Sinagot lang kita. And then, nagmaasim na yung face niya. And then sabi niya, di ba crush mo siya, di ba? So, para sa akin, medyo na-off ako. And kung ano yung ni-reason back ko is, hindi na siya naniniwala. So, ang dating nun sa akin is medyo offensive. It's because yung intention pala niya, kaya niya tinatanong, is para ipamukha sa akin na lahat ng lalaki ay gusto namin tikman, lahat ng lalaki ay crush namin. Yung mga ganun na parang ang tingin nila sa mga LGBT is wala kaming ka-taste. Ang main point lang dito is wala ba kaming karapatan na mamili kung sino yung ika-crush namin or yung gugustuhin namin? Kasi
Yung iba kasi, ang notion nila pagdating sa LGBT, lahat ng lalaki gusto namin or gusto daw naming tikman. Yung mga ganun na connotation, stereotypes, which is medyo hindi siya nagiging okay and nakakalungkot yung ganung klaseng pag-iisip towards LGBT, di ba? Tsaka, sa panahon ngayon, mas marami na rin ang mga LGBT na hindi halatang LGBT sila. Yung super discreet talaga. And they are also seeking the same na partner belonging to LGBT community. So, alisin na lang natin yung notion or yung pag-iisip na kapag mga LGBT, desperada sa mga lalaki. Kasi meron din namang LGBT member na mas lalaki pa kaysa sa straight na lalaki. At alam nyo ba na may mga LGBT na ngayon na successful sila sa buhay, na mas successful pa sila kaysa sa mga straight na laitero. Kaya importante talaga na wag lahatin ang mga LGBT kasi hindi kami hayok na hayok sa mga lahat ng lalaki dyan. Tsaka kapag meron kayong LGBT members sa family, although hindi naman lahat, sila mismo yung tumatayong isa sa mga breadwinners or katuwang ng breadwinners na kumaga sila din yung nagbabayad ng bills sa bahay. So, wag dapat sana nating masamain kung sino at kung ano yung mga gusto ng mga LGBT, especially sa mga katauhan nila sa buhay kasi marami ding naitutulong sa buhay natin, lalo na sa pamilya, ang mga members ng mga LGBT community. So that's it guys. Thank you and have a nice day.